Ano nga ba ang habag o kumpasyon? Ito ay salitang madalas nating naririnig, ngunit ang tunay na kahulugan nito ay maaaring hindi pa natin maunawaan. Ito ay higit pa sa simpleng awa o pagkaawa. Ang habag ay isang malalim na damdamin ng pagkaunawa, pagmamalasakit at pagkahabag sa pagdurusa ng iba, na may pagnanasa na maibsan ang kanilang paghihirap. Ito ay isang bertud na nag-ugat sa ating pagkatao, na nagtutulak sa atin na kumilos ng may kabutihan at pagmamahal sa kapwa. Ang habag ay maaaring isalin sa iba't ibang paraan. Depende sa konsepto at lalim ng damdamin yan. Maaari itong maging awa nang nagpapahiwatig ng pagkadama sa paghihirap ng iba. Meron tayong dalawa, si malasakit at pagkahabag. Si malasakit ay nagpapakita ng pag-aalala at pagmamahal sa kanilang kapakanan. At si pagkahabag naman ay nagpapahayag ng masidhing damdamin ng pagkaawa at pagkahabag. Ano man ang gagamitin salita, ang asensya ng habag ay mananatili. Ang pagkilala ng pagdurusa ng iba at ang pagnanais na gumaan ang kanilang pasanin. Ang habag ay hindi lang din pala isang damdamin. Ito ay isang action din. Ito ay nagtutulak sa atin na lumampas sa ating sariling mga pangangailangan at maglingkod sa iba. Ito ay nagbibigay ng inspirasyon sa atin, na nagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan, katulad ng sitwasyon natin ngayon. And maging sa mga taong hindi natin kilala o hindi natin kaano-ano ay kailangan pa rin natin mag, tumulong sa kanila. Ito ay nagpapalakas sa atin na ipagtanggol ang mga inaapi at labanan ang kawalan ng katarungan. So ito ay kailangan din natin ng aksyon para may pagtanggol natin ang mga lahat ng naapi o mga naghihirap na kailangan din natin silang tulungan. Ito ay tinatawag na pagkakaisa. At ang habag ay mahalaga sa pagbuo ng isang makataong lipunan. Ito ay nagpapalakas ng ugnayan sa pagitan ng mga tao. Nagtataguyod din ito ng pagkakaisa at nagbibigay daan sa atin ng magtulungan upang malampasan ang mga hamon sa buhay o sa mundo. Sa isang mundo ng puno ng karahasan, kahirapan at diskriminasyon, at isa pa ang korap. Ang habag ay nagbibigay ng pag-asa at nagtuturo sa atin na mayroong mas magandang paraan. Ito kailangan natin talaga magtulungan para hindi tayo maharas o magkaroon ng hindi tayo mahaharas ng kahirapan, diskriminasyon, at habag. Hindi natin kailangan yun. So, kailangan natin na magtulungan bawat isa. Ang habag din pala isang kulturang Pilipino. Bakit nga ba? Ito ay makikita sa tradisyon, pag-uunawa, at kaugalian ng Pilipino. Katulad ng halimbawa natin sa bayanihan. Ito ay isang tradisyon na pagtutulungan kung saan ang mga membro ng komunidad ay magkakaisa upang tulungan ang isang kapwa nangangailangan nang wala itong kapalit. Ito ay isang kongrestong pagpapakita ng habag sa pagkikilos. So, and next is, na halimbawa natin is, ang pakikipag kapwa-tao. Ito ay isang pang mahalagang halaga sa kulturang Pilipino. Ito ay nangangahulugan ng pagkakakilala sa dignidad sa bawat tao at pagtrato sa kanila ng may respeto at paggalang. Katulad ng pagmano, pagsalita ng po at opo sa matatanda. Ito ay nagtuturo sa atin na makita ang ating sarili at magpapakita ng habag sa kanilang mga paghihirap.
At isa pa dito is sa mga pamilyang Pilipino, ang habag ay isa sa mga pangunahing birtud na itinuturo sa mga bata. Sila ay tinuturuan ng malalasakit sa kanilang mga kapatid, kamag-anak at kapitbahay. Sila ay hinihikayat na magbahagi ng kanilang mga biyaya sa mga nangangailangan at maglingkod sa komunidad. Ito ay isang halimbawa ng habag. Ito ay kailangan natin na isiwalat sa mga tao o kapwa natin Pilipino na kailangan din natin magtulungan at makipagkapwa-tao, marespeto sa ating kapwa Pilipino. Ano nga ba ang communal discernment o sama-samang pagkilatis? Ito ay isang proseso kung saan ang isang komunidad ay nagtitipon-tipon upang sama-samang unawain ang kalooban ng pinakamabuting landas na dapat tahakin sa pamamagitan ng panalangin, pag-uusap at pagbabahagi ng kanilang mga pananaw. Ito ay isang paraan ng pagdidesisyon na nakabatay sa pananampalataya, pagtitiwala sa isa't isa, at paghahanap ng gabay mula sa mataas na kapangyarihan o prinsipyo. Ang papel ng communal discernment sa Pan Pacific University. Sa konseptong ng Pan Pacific University ay ang communal discernment ay maaaring maging isang mahalagang kasangkapan upang itaguyod ang isang kultura ng habag at pagmamalasakit. Ito meron tayong mga examples ng ilang paraan para maisagawa. Number one is meron tayong pagpapalakas ng mga halaga. Sa pamamagitan ng communal discernment, maaari tukuyin at palakasin ng universidad ang mga halaga nito, tulad ng paggalang, pagkakapantay-pantay, at paglingkod sa kapwa, at pagiging malasakit rin sa kapwa. Ang mga halagang ito ay magiging batayan sa paggawa ng mga desisyon at pagpapatakbo sa universidad. Pagpapaunlad ng empatiya. Sa pamamagitan ng pakikinig sa mga kwento at pananaw ng iba, natuto ang miyembro ng komunidad na umunawa at makiramay sa kanilang mga paghihirap sa kagalakan. Ito ay nabubuksan ng puso sa habag at nagtutulak sa kanila na kumilos upang makatulong. Paggawa ng desisyon nakabatay sa habag. Ang communal discernment ay paglaglalayong gumawa ng mga desisyon na hindi lamang nakatwiran at epektibo, kundi pati na rin makatao at nagbibigay pansin sa kapakanan ng lahat. Lalo na ang mga nangangailangan ngayon. Ito ay maaaring magpapakita ng mga patakaran at programa ng universidad. Tulad ng mga scholarships para sa mga mahihirap na estudyante natin. Mga serbisyong pangkalusugan para sa mga kawani at mga proyekto sa komunidad. Meron din tayong communal discernment o sama-samang pagkilatis sa mundo. Ang communal discernment ay hindi lamang limitado sa loob ng universidad. Ito rin ay maaaring sa mundo. Ito ay magtataguyod ng habag na mas malawak kaysa sa universidad. Mga halimbawa ng communal discernment sa mundo. Pagtugon sa mga krisis. Sa panahon ng mga kalamidad o kaguluhan, ang mga komunidad ay maaari magtipon upang sama-samang alamin kung paano sila makakatulong sa mga biktima. Ito ay maaaring magresulta sa mga pagkilos tulad ng pagbibigay ng pagkain, tirahan, medikal na tulong o pagsuporta sa mga pagsisikap ng pagbangon ng Pilipinas o mundo. At pangalawa ay paglaban sa kawalan ng katarungan. Ang communal discernment ay maaaring gamitin upang suriin ang mga sanhi
ng kawalan ng katarungan at bumuo ng mga estratehiya upang labanan ito. Ito ay maaaring magresulta sa mga pagkilos tulad ng pag-organisa ng mga protesta, pagsuporta sa mga kampanya para sa pagbabago ng batas. Pero parang wala namang nangyayari, di ba? O di kaya, pagtataguyod ng mga alternatibong sistema ng ekonomiya at politika.